Ang Department of Public Works and Highways tuluyan nang tatanggalin ang allocables sa budget ngayong taon. Tiniyak ho nito na walang mangyaring palakasan sa mga proyekto. May buong detalye dyan si Bombo Isa Cotoner. Bombo Victor, Bombo Jai, nangako si Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon na tuluyan ang aalisin ang tinatawag na allocables na ginagamit sa paglalaam ng pondo sa mga distrito matapos itong madawit sa mga alegasyon ng korupsyon. Sa purong balitaan ngayong araw, tiniyak ng kalihim na papalitan na ang lumang sistema ng isang bagong formula na ibabatay sa aktwal na pangangailangan ng mga distrito, probinsya, munisipalidad at rehiyon. Ayon sa kalihim, lahat ng proyekto ay dapat may malinaw na plano, gastos at aprobado ng mga development council bago maisama sa budget. Nilinaw rin ni Dizon na hindi na otomatikong maisasama sa budget ang mga proyektong inendorso lamang ng mga mambabatas o lokal na opisyal kung wala itong sapat na plano at pagsusuri. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang tinig ni Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon. Through Undersecretary Nick Conti, yun ang babaguhin natin ngayon. And I think by next week, Undersecretary Conti's team, ang ating bagong Undersecretary for Planning, will be ready with the new formula, with the new system of how we make sure that items in budgets, projects in the budgets, are really projects that are absolutely necessary and that are not just there because people want to steal money. Okay yan, diretsahan tayo. Yun naman ang problema. Di ba? Yung allocables, wala na yan. Yung sistema ng mga allocables, whatever. Na hanggang yun, yun pa rin akong intindihan. Wala na yan. We will do away with all of that. Wala nang palakasan sa singitan sa proyekto. Hindi porket in-endorse ni ganito, ni ganyan, automatic nandun na sa budget yun. Wala na yun. At yung mga project na walang plano, Git pa ni Dizon na kumpiyansa siyang susuportahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kapag ipapa-aproba na ang bagong sistema upang matiyak ang transparency at maiwasan na may kinikilingan. Ang pagtanggal sa allocables ay kasunod ng mga issue kung saan umano'y ginagamit ito bilang bagong anyo ng pork barrel na ngayon ay iniimbestigahan na sa Office of the Ombudsman. Muli, pakinggan natin ang tinig ni Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon. I don't think the president will allow that. I take comfort in the fact that the president will not allow it. Of course, we will have to present it to the president for him to be appraised of it and to approve it. Once that is there, the president will not allow it. I am quite certain of that. Pambalita naman, nag-inspeksyon ang Philippine National Police Highway Patrol Group o PNP-HPG sa apat na sasakyan na dinala sa tanggapan ng Independent Commission for Infrastructure. Ang mga sasakyan ay kinuha mula sa park area in Tagum City. Sa PNP-HPG, ang apat na sasakyan ay hindi kabilang sa siyam na luxury vehicle na sakop ng warrant of seizure na ipinatupad ng Bureau of Customs. Gayunman, lumitaw umano sa records ng Land Transportation Office na may alarma ang naturang mga sasakyan. Sinabi ni Police Major Ian Kid Eblahan ng PNP-HPG na isinailalim sa macro-etching ang mga sasakyan upang ma-verify ang kanilang mga record at matukoy kung tugma mga detalye at engine number sa mga opisyal na dokumento. Dagdag pa ng opisyal, bahagi ito ng patuloy na investigasyon upang matiyak kung may paglabag sa batas sa mga nasabing sasakyan. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Isa Cotoner and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.